Yun ang problema. Kaya hindi maaasahan ang mga kapitalista. Ang dapat gumalaw at bumalanse ay ang gobyerno. Pero ang gobyerno natin, mula noon, kay Marcos Sr., kay Cory, kay Ramos, lahat na naging presidente at administrasyon hanggang ngayon kay Bongbong Marcos ay mga tuta ng mga kapitalista. Yun ang problema. Kaya dapat maisip ng mga manggagawa na panahon na agawin ng mga manggagawa ang political power. Dapat ang mga manggagawa ay mag-ambisyon na ng paggugobyerno at huwag ipaubaya sa kamay ng mga kapitalista na ang nasa isip lamang ay pagpapayaman ng pagpapayaman. Agawin ang gobyerno sa kamay ng mga elitista at trapo dahil yun ay kasabwat ng mga big business. At hanggat sila nasa tuktok ng ating gobyerno, hindi magkakaroon ng katuparan ang lahat ng hangarin at pangarap ng mahihirap at ng mga manggagawang Pilipino. Last na lang po, Calyodi, yung termino po natin, agawin ang gobyerno, ano po ba ibig sabihin nito? Dapat po ba na ang susunod na magiging leader ng bansa ay isang manggagawa po? Dapat. At hindi lang manggagawa. Dapat mga leader ng mga magsasaka, leader ng mga driver, leader ng mga kababaihan, leader ng kabataan, leader ng mga katutubo, leader ng masang Pilipino, ng majority ng sambayanan, hindi ng iilan. Saan ka nakakita ng demokrasya na ang nakapwesto sa gobyerno ay kinatawan ng iilan, ng iisang dakot na sektor ng mga mayayaman? Kung totoong demokrasya, dapat ang nasa tuktok ay kinatawan ng mayorya ng mamayan para ang gagawing batas at patakaran, programa at budget ay para sa interes ng sambayanan at ng bansang Pilipinas, hindi ng mga bilyonaryo at oligarko sa ating bansa.